morning sa inyo dyan. Sa lahat ng ating 2 million viewers na manonood today, good morning at isang magandang umaga sa inyo. Today is Wednesday. No? Wednesday 13 ba ngayon? 13th day of March. Malapit na ang aking birthday. That would be on the 17th. I will be turning 64. Hello, magpapakain ako ng mga alaga. Go! Okay. Ayan, magpapakain daw ng alaga si Ma'am Malu. Kanyang mga alagang aso at pusa. Kaya ayun, go na siya, go. Lu, Jay, DJ. Jay. Lalo na rin sindihan niya kadila. Para po ito si magkakatanggap po ninyo. Sa inyo po ito. Wish ko po sa inyo ay makatapos ang dalawa po ninyong anak at mabawasan ang mga alalahanin ninyo bilang magulang. Salamat anak. Wala pong anuman. Sana po magustuhan ninyo ang paboritong cake ni Mom. Paborito ng mami mo to? Ako po. Pero simula po nang mag-busy siya sa negosyo, ay hindi mo po namin nagagawang lumabas at kumain. Malungkot na kwento ni Peachy. Malupit na siya? Lagi ba siyang galit sa'yo? Tanong ni Dahlia. Ngunit iniwas niya ang tingin kay Peachy dahil sa tanong na tiyang masasaktan siya sa maririnig niya. Naku, hindi po. Mabait po si Mommy. Busy lang po yan sa negosyo. Tapos, itong mga nakaraang taon, ay napagalit ko siya sa school grades ko. Tapos recently lang, napahiya ko siya. Ang hotel dahil pumasok ako sa hotel ng lasing at nagwawala. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit naman pumasok ka ng lasing? Dahil sa Green Fairy po, matapang na inumin yun eh. Hindi ko na alam ang nangyari sa akin. May nagbigay kasi sa akin na isang kupeta para raw po i-congratulate po ko nun dahil mataas po ang rating namin sa isang review. Eh, hindi ko naman po lubos akalain, delikado po pa ng inumin yun. Nasira ko po ang image ng hotel dahil ako po anak ng may-ari, lasing at nagwala po. Naku, narinig na po ang kape natin. Walang ginawa ang mommy mo about doon. Ayan, good morning muli. Good morning muli sa inyo. Napakaingay nung cellphone ni Malu. Kasi nakakabit sa sound system namin. Ako po, sabi ko, napakaingay naman. Ayan, good morning. Ang ating bansa ay medyo napagulo ngayon. Ano? At nakikita natin kahapon, ipinaaresto ng Interpol ang ating dating Pangulong President Rodrigo Duterte. Napakagulo ng ating bansa. Sana maging maayos na sa mga susunod na panahon at hindi na sila magkagulo at ang isipin nila ay kung paano mapapaunlad itong ating bansa. Huwag na natin isa-isip yung mga revenge na tinatawag. At ang isipin natin ay kung paano mababago ang sistema at kung paano mapapaunlad ang ating bansang Pilipinas. Nakakaawa naman tayo. Pinagtatawanan tayo ng mga iba't ibang international country dahil sa nangyayari sa ating bansa. I'm very, very sad about it. No? Sana ang isipin ng lahat ng mga tatakbo sa eleksyon ay kung paano, saan, ano ang magagawa nila sa pagpapaunlad ng ating bansa, sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya at pagbibigay ambag sa kaunlaran ng bansang Pilipinas. Sana yun ang maging isa-isip ng bawat tatakbo sa darating na eleksyon. No?
Pagbutihin natin ang pagpili, katulad ng sinasabi ko sa inyo, pagbutihin ang pagpili ng ating mga mamumuno ng ating bansa sapagkat dito nakasalalay ang magiging kinabukasan ng ating mga anak at mga magiging anak at apo at magiging apo pa natin. Dito nakasalalay ang kanilang kabuhayan. Pagbutihin at bigyang halaga ang tamang pagpili, no, ng mga tao na iuupo natin at iaakit natin sa rurok ng pag ng eleksyon, ano? Yan. Pagbutihin natin ang pagpili, isipin natin yung sadyang makakatulong sa mga tao at yung mga sadyang makapagbibigay kaunlaran hindi lamang ng ating bansa, kundi sa bawat mamamayan ng ating bansa. Nakakalungkot isipin ang nangyayari ngayon dahil itong ating Interpol ay pinaapadakip ang ating dating Pangulong Duterte. Bago ang lahat, binabati ko muna ang aking mga kamag-anak sa Lunsad. Ate Oren, good morning sa iyo dyan. Kila Aurora, si Arnel. Sabi kay Arnel, bukas ko dadalhin yung kanyang hinihinging charger. Bukas. Makikita ko siya sa aking paglalakad dyan sa Santo Rosario. Tsaka pala every morning ay ako'y naglalakad dyan sa Santo Rosario talaga. Hindi ko napakagandang maglakad. Walang masyadong sasakyan. Dire-diretso lang yung paglalakad. At merong mga ups and downs na daan na kung saan may-exercise talaga ang iyong katawan at mabibigyan na buhay ang iyong pag-ehersisyo. So, bago ang lahat, binabati ko din ang aking mga kapag-anak dyan sa Pandakan, mga Aguilar family. Good morning sa inyo dyan. Ekang, good morning dyan. Good morning dyan. At kay M. Aguilar, no? Good morning sa inyo. Kay Lani, good morning. Sa mga Madrid family, Manong Jimmy, Melanie. Ayan, good morning sa inyo dyan. Good morning. Good morning sa aking mga anak. Kay Emma Natrubi, kaway-kaway dyan. Emma Natrubi, good morning sa inyo dyan. Emma Natrubi. Cass and DJ and Cass. Ayan, DJ and Cass, malapit na silang ikasal. Lahat ng aming mga kamag-anak at pati hindi namin kamag-anak, mga kaibigan nila, ay iniimbita namin sa June bride, no? Ikakasal ng aking anak na si DJ Daniel Joshua sa June. Getting married to Cassandra Flora. Binabati ko yung dalawa. Sana mabigyan nyo kami ng napakaraming apo na inaantay-antay na namin. Ano? Good morning sa inyo dyan. Kay Fernando Victorino Jr. at kay Leslie, good morning din dyan sa iyo. At sa aking unika iha, si Marifer, na narito ngayon sa bahay, working from home. Ayan, isang magandang umaga sa inyo. Kanina nang naglalakad ako, siguro ay isang oras ako ng paglalakad sa Santo Rosario. Ang dami kong namit ng mga tao. They are really walking, they are doing their exercises. At talagang sabi ko nga ay they are thinking about their health, no? Sana lahat tayo ganun, sana lahat tayo we will be thinking about our health, no? Kasi kung wala tayong kalusugan, wala tayong magagawa, no? Ang trabaho natin ay lilipas yan
mawawala ang trabaho kung wala tayong kalusugan. Kaya unahin natin ang kalusugan. Pero unahin din natin si Lord. No? Siyempre, siya yung number one na magbibigay sa atin ng kalusugan. Kaya yun. Dami kong nakikita naglalakad. They are really walking their way out up there. No? Sabihin natin na puspusan ang kanilang pag-ehersisyo. Nandiyan sila everyday. Youth yun din ng mga tao na nakikita ko naglalakad. Sana sa susunod ng mga araw, iba't ibang tao naman upang makita natin ang sabihin natin kahalagahan ng ehersisyo sa ating buhay, lalong-lalo na sa ating mga senior, no? Importante ang pag-ehersisyo. Dahil kung hindi ka mag-ehersisyo, magpapahinga ka lang, sigurado ipapahinga na ni Lord ang iyong katawan. Kaya patuloy natin ang paglalakad. Sabi nga, we are born to walk, we are born to work, and we are born to talk. Yan. Lahat ng yun na magagawa natin sa araw-araw ay gawin natin. At isa pa, no? Isa pa. Sa aking paglalakad ay nakita ko yung halos na hindi na makalakad na matatanda. That they are still striving. No? They are still fighting para maipagpatuloy ang kanilang buhay. Kahit na hirap na sila. Although, ako naman, hindi naman ako masyadong malakas, pero okay lang. Paglakad pa. Pero sila talagang nakikita mo na may halos, meron ng diferensya ang kanilang mga katawan. Pero patuloy pa rin silang lumalaban sa buhay. Sana huwag natin antayin na magkaroon diferensya ang ating katawan, kundi mag-ehersisyo na tayo hanggat kaya pa natin. Ano? Hanggat kaya pa natin. Meron nga nagsabi sa akin, isang kasamahan ko dati sa trabaho. Sabi niya, maglakad ka ng maglakad hanggang wala ka pang gout, no? Sabi niya gano'n. Sabi ko, totoo yun, no? Maglakad ka ng maglakad hanggang wala ka pang gout. Kasi, pag meron ka ng gout, naku po, napakahirap maglakad. Napakahirap. Sabihin ko sa inyo, napakahirap. Sobrang hirap ang paglalakad dahil meron kang nararamdaman. Kaya totoo yung sinasabi niyan, maglakad ka ng maglakad hanggang wala ka pang gout. No? Kaya see you sa Santo Rosario. Magsama kayo ng mga walking bodies para makita namin kayo doon. At see you every day. We are walking there, siguro mga 6 to 7 a.m. Naglalakad kami. And afterwards, pag dumating ako ito, nag-live ng konti. At kinukumusta ko kayo, no? Kumusta kayo dyan? Paki-comment naman kung anong nararamdaman na ninyo. Kung ano mga nararamdaman ninyo sa nangyayari sa ating bansa. Ano ba ang nararamdaman natin sa pagkakadakip ng ating dating Pangulong Duterte? Ano ba ang inyong mga pananaw? Paki-comment naman mga kasama para malaman natin kung ano ang sadyang maaaring magdulot, ang maaaring maging dulot ng mga pangyayari dito. Isang magandang umaga sa inyo at ganun pa man, magpapaalam ako muli dahil medyo talagang aantayin ko na lang ang inyong mga comments sa aking live video. Goodbye and God bless. See you tomorrow. Bye.